habang nagsisesyon sa Congress, yung isang congressman, nahuli cam, ang sabi nag-online na gambling, dalawang congressman, yung isa nakilala na po. Yan na. Ito, nag-react na to. Ito, hindi pa. Congress. It doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba sinabi na bawal pag government official ka magsugal. While watching what appeared to be a cockfighting video, naturally the photos went viral. Yan ang gustong-gusto ng mga netizens. Pinapaviral nila yung mga ganyang huli cam. Sabong watcher to come out and apologize for tarnishing the image of the house. Pero sabi po ni Briones, but if somebody should Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito, muli tayo mga kababayan sa ating podcast, Life with Dante M. Brought to you by I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto mag-negosyo nito po, message lang po kayo sa amin sa aking Facebook account, Dante Maravillas or Dante Maravillas Vlog. Pwede din sa aking anak na distributor nito, Riz Maravillas. O ngayon, pag-usapan natin mga kababayan yung online gambling. Kasi nahuli cam, may nahuli cam din dito sa atin. Habang nagsisesyon sa Congress, yung isang congressman, nahuli cam, ang sabi nag-online na gambling, dalawang congressman. Yung isa, nakilala na po. Yan na. Ito, nag-react na to. Ito, hindi pa. Yan kasi, hindi umayos. Napilitan yung isang congressman kasi may pressures na mula sa publiko at kapwa nila mga opisyal. Ang unang nag-react mga kababayan, kasi kinuna ng reaksyon ng media, si Senator Erwin Tulfo, na dati man na congressman. Ito yung naging reaction ni Erwin Tulfo. Alam na po yung ethics committee doon, yung mag-discipline sa kanya, pero very frustrating when I saw that. We were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, come on. Nandun ka sa Congress. It doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba sinabi na bawal pag government official ka magsugal, eh kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Correct. Hintayin mo hanggang matapos yung trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Correct. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Sir, dapat din ba i-pursue yung nakita sa video? Kasi nga bawal ang online sugal, pero bakit meron siyang nasa cellphone Dapat niya? tanungin yung mababatas na yan. Anong site ba yan para maimbestigan and report it immediately? Nahala na po, dito na po tayo sa Senate, Congress po yun, I believe, nasa Congress po yun. So, bahala na po yung Ethics Committee doon. So bahala na daw yung Ethics Committee ng Congress kasi nasa Senado na siya magdisiplina. Ngayon, kasi siyempre umugong na yung balita. Although nakatalikod siya, umami na yung isa mga kababayan sa dalawang congressmen na nahuli cam. Siya pala mga kababayan si ACA Party List Representative Nicanor Briones. Pero sabi ni Briones, habang inaamin niya na siya talaga yung isa na nanonood ng isabong, yung photographer niya dapat na mag-apologize sa akin. Baliktad mga kababayan. Dapat siya yung mag-apologize sa publiko. Yung photographer daw yung mag-apologize sa kanya kasi napicturan na nanonood siya ng isabong. Talagang baliktad na mga kababayan ng mundo. Anyway, ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Bakit ba?
ang sinasabi ni AKA Party List Representative Nicanor Briones, yung photographer na kumuha, dapat na mag-apologize sa kanya. Baka may rason din. Huling-huli po. Patagal-tagalin natin para makilala. Hindi pala AKAP, AGA Party List. Mali ako kanina. AGA Party List. Depende sa mga kababayan ni Briones. Hindi man niya ako naglalaro ng online sabong at the time na makuhaan siya ng picture. Hindi man daw siya naglalaro. Dumipin sa mga kababayan. Hindi naman niya isabong, kaya ang tawag ko nga ay fake news. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, on Monday morning during the first session day of the first regular session, Briones was photographed from behind by news lensmen while watching what appeared to be a cockfighting video. Naturally, the photos went viral. Yan ang gustong-gusto ng mga netizens. Pinapaviral nila yung mga ganyang hulikam. Tulad ng nangyari doon sa Amerika, nahulikam yung yayakapang CEO at saka yung ganyang empleyado. Natanggal, mga kababayan. Natanggal sa trabaho. Napilitan na mag-resign pala. Dahil sa kahihiyan, nahulikam yung pagyayakapan. Mga kababayan, nakayakap siya, nakapulupot doon sa kanyang kirida. Nasira pati yung pamilya. Ito, mga kababayan, kaya biglang nag-react si Congressman Briones. Ako nga, anya yan. Kasi siyempre, makikilala siya. Kaya lang anya, di man ako nag-iisabong. Dapat anya, mag-apologize sa akin yung kumuha ng picture sa akin. So, nagkataon lang na nag-message yung aking pamangkin at may nag-invite na sumali ako sa kanilang traditional na pasabong. Nakakuha ng depensa. So, tiningnan ko, hindi naman isabong, kaya ang tawag ko nga ay fake news. Gusto nilang magpakita yung manok na kanilang ipakikita. Traditional na sabong daw yon. Nag-message yung ganyang pamangkin. Nakakuha mga kababayan ng palusot. Some of Briones Solon colleagues have earlier appealed for the viral sabong watcher to come out and apologize for tarnishing the image of the house. Pero sabi po ni Briones, but if somebody should issue an apology, it's the photographers themselves. Ang dapat na mag-sorry dyan, yung kumuha, nilagyan agad niya ng online sabong, nanonood ng online sabong, hindi naman totoo, hindi naman niya ako kinausap. Siyempre, pag kinausap siya, magdi-deny, hindi ka man talaga kakausapin ng photographer. Stolen shot yun. Online sabong yon o may nag-text sa'yo na traditional sabong, pinapakita lang yon. Hindi tama pa rin. Kasi dapat ang focus mo, once nasa sesyon, lahat sa trabaho mo bilang representative. Tama pa, mga kababayan, hindi yung kung ano-anong mga bagay. Siguro kung about projects, concerns sa distrito, pero sabong, yan ba yung programa ninyo dyan sa distrito ninyo o sa lugar ninyo? Kasi party list representative pala to. Ang representation niya buong Pilipinas. Yung pangalan pa naman ng party list, AGAP. Yung inaagapan mo, yung sabong. Hindi man lang niya ako tanungin. Imposibleng hindi naman niya ako kilala. Sana tinanong naman niya ako. At any rate, sabi po ni Briones, he has already forgiven the photographer. Pinatawad ko na. Hindi ko na siya papaila ng kaso, pero humingi naman siya ng dispensa dito sa aming kongreso. Nakakaya. Nagbaliktad. Siya yung nahuli cam. Siya pa yung nagsabi na yung photographer na nakahuli cam, yung ang humingi ng dispensa. Baliktad na mga kababayan talagang mundo. Ito siya. Kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong, hindi ko alam kung anong iyong motibo. Pero tapos na ito, ako pinaliwanag ko na yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang nasasabi, huwag mo nang ulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Kung sino man Baliktad po. But anyway, yung mga tanong kung bakit hindi kasama sa SONA yung online sabong, kung totally ipagbabawal na ba? Kasi yung iba nag-react, ang ibang mga senador, ini-expect nila na yung online gambling, pati yung online sabong, kasama mga kababayan sa SONA
na ipag-uutos ng ating Pangulo ang total ban ng online gambling. Sabi ng palasyo, yung ating Pangulo kasi ini-evaluate pa yung impact ng online gambling. Yan po. Sabi po ni Jose Castro, the President will not make a statement right away if the matter has not yet been thoroughly studied. If he immediately declares a total ban on online gambling, but the effects on the country are not yet fully understood, then it might seem like the President is making a mistake. The Malacanang official blamed illegal online gambling apps and platforms for causing Filipinos to get addicted to what was supposedly a harmless pastime. Licensed online gambling operators are easier to be monitored by the government and they could immediately enforce restrictions on their users. Unlicensed online gambling platforms, however, are difficult to be monitored, sabi ni Jose Castro. So the President is studying and weighing on the suggestions of the Cabinet Secretaries concerned about online gambling. Meanwhile, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines also expressed disappointment that President Marcos did not raise the issue of online gambling in the SONA on Monday. Online gambling is one of the things that truly affects people's lives right now, so we were hoping it would at least be mentioned, if not online gambling specifically, then gambling in general. Sabi po ni Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng CBCP, Episcopal Commission on Public Affairs. Sabi niya, I hope the issue and concern about preventing the youth from becoming addicted to online gambling was also addressed since the President already mentioned sports. It would have been better if the messaging had connected the two. However, government agencies including the Department of Finance and PAGCOR are posing only for a stricter regulation of online gambling. They cited the billions in revenues it brings to the government coffers, which may be used to fund social programs for the poor as well as job opportunities online gambling provides to thousands of Filipinos. So, tinitimbang-timbang mga kababayan ng Palasyo Malacanang, pinag-aaralan pa yung impact. Kaya hindi pa po isinama sa SONA ng ating Pangulong Bongbong. Pero sabi ko nga po sa inyo, imbes malulong kayo sa online gambling, online selling po tayo. Tingnan ninyo ito. Yan, walang negative impact ito. Lahat lang positive. Kasi yung tinitinda natin dito sa online selling po, healthy product. Nakakatulong pa sa kabutihan ng ating kalusugan. Di ba? Magnegosyo kayo nito. Tingnan ninyo yung aking anak na architect entrepreneur. Oh. Diba? Sige lang ang deliver po sa mga orders, online na orders. Ang dami nang yumaman dito, mga kababayan. May mga travel incentives pa. Oh. Healthy, pure organic barley. Tingnan ninyo naman, pati mga kabataan po, oh, nagninegosyo po nito. Walang pinipiling edad. Oh. O, diba? Very active sila sa online business. Yan, nakatulong sa may mga sakit. Yan ovarian cancer survivor siya. Ang dami naming stocks nito. Mag-order lang po kayo. Mag-message sa akin. Big time po ang company. Oh. Tingnan naman ninyo. O diba? Very stable company. Maraming nagtitiwala po. You see, mga distributors yan, mga kababayan, lahat. Yung mga health benefits nito po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Kung gusto ninyo na magnegosyo nito, kontakin lang ninyo po kami. O yung aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Huwag na po sa online gambling, masama yung epekto. Kung gusto ninyong maging addict kayo sa online selling. Maganda yung epekto sa ekonomiya. Pati ito, magbinta-binta kayo nito, Firmax, Firming, and Lifting Cream. Mamili lang kayo. Di ba?
So anyway, mga kababayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating bagong YouTube channel, Life with Dan TM, click subscribe po. Lagi nating tatandaan sa buhay po, you become what you believe. Pag naniwala kayo sa online selling, gaganda yung buhay ninyo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.